Sa mga panahon na ako'y nawalay sa aming tahanan, ako'y nakapagbulay-bulay. Napagtanto ko na walang makakapantay sa lugar na kung saan ako'y inakay. Nag-iiba-iba man ang lakbayin o pahina ng buhay, sa pamilya pa rin hihimlay. Tatakbo at tatakbo, pabalik kahit sabihin ako'y matatag at makakatayo sa sariling mga paa. Doon ko nakita ang kahalagahan ng aking pamilya. Ganito ba talaga ang buhay? Matatauhan lamang pag minsan nang nawalay. Sa lugar na ako ay malayo sa aking pamilya, doon ko na aaalala ang pagmamahal at pag-aaruga. Tuwing naiisip ko sila, nananabik ako sa luto ni Ina. Di lang yan, pati paglingap nila. Ang mga bisig ni nanay at tatay ang siyang inaasam-asam ko. Mga tawanan at kilitian na aking binabalik-balikan. Alam ko na malayo sa perpekto ang aking pamilya. Basta't alam ko sila ang totoong gabay. Sa pamilyang ito, dito ko lang nadama ang totoong pagmamahal na walang halong pagkukunwari. Dati-dating namimiss ko ang pagmano ng aking mga magulang. Paghalik sa mga pisngi nila, sa yakap na nakakaantig ng damdamin, at sa pagsisilbi sa bawat isa, kay nanay, kay tatay, at nang sa aking mga kapatid. May mga selebrasyon at piyesta na wala ako, mga lakaran papunta kahit saan, nagtitipon-tipon kasama ang mga iba pang mga kamag-anak na sila ay bumabiyahe papuntang probinsya. Inggit at tululaway na lang ang aking nadarama. Ako'y minsay napapangiti sa mga musmus na karanasan. Gaya na lamang sa pag-aaway-away naming mga magkakapatid dahil sa mga gawaing bahay. Nung una, kaming dalawa ni ate ko ang tagalaba. Kaya lang, sa di malimutang reklamo ng aming sinumbat ng ate ko sa aming nanay, sa sobra ba namang dumi ng damit ng mga kapatid namin, ng mga lalaki, sabi namin, di na namin labhan yan, mga damit nila, kasi alikabok at puro putik na lang dahil sa basketball yan. Dahil dun, ayun tuloy si nanay ang tagalaban ng mga damit ni kuya, ni bunso at ni tatay. Kawawang nanay namin, parang di ko matapos-tapos ang tulang ito. Ikaw ba naman, isulat mo lahat ang karanasang mahigit sa 20 taon? Minsan pa nga, galit na galit si nanay dahil umalis siyang malinis ang bahay. Pero, dumit kalat ang kanyang nadatnan sa aming tahanan. Kinuha niya ako sa may bingguhan. Alam mo, sugarol din pala. At nung nakarating kami sa bahay, yun na, sabi ni nanay, susunugin ko ang bahay natin. Sa dumi-dumi naman ito. Dali-dali akong umakyat, ginising si ate. Sabi ko, ate, gumising ka, masusunog ka. Sabi ni nanay, susunugin na daw ang ating bahay. Yun na nga, bumangon ang ate ko. Kami nakatanggap ng 1,000,000 nung araw na yun. Isa pa, sa di malimutang pangyayari nung araw na yun, sabi ni nanay, itapon mo lahat ang mga hugasin. Tamang-tamang malapit sa ilog ba naman ang aming bahay? Dali-dali kong kinuha mga ito at tinapon ko. Diba ang bait ko? Napakamasunurin. Ay, buti
lang na bago ako. Tinatawanan ko na lang ang mga kapasawayan ko. Hay, dami talaga. Samot-saring palot kurot ang mga natanggap ko nung bata ako. Hindi lang ako, pati mga kapatid ko. Mga masasakit na salita, pero natuto din naman. Subalit ngayon, na kami malaki na, di na kailangan utusan pa. Kusa na lang kaming ginagawa yung mga gawaing bahay, pati na rin yung mga gastusin sa bahay, kami-kami na rin ang gumagastos. Ako'y nagpapasalamat sa disiplina na aming natanggap, sa mga suporta sa aming mga pag-aaral, sa paghahanap buhay ng aking mga magulang. Ayun, saludo ako kay nanay at tatay. Maraming salamat po sa pakikinig.